Alright. Wait lang Bibilisan ko lang to guys kasi nasa YouTube tayo eh. Baka copyright tayo dito. But anyway, Masad, good afternoon, Mabsat. Pag-usapan natin itong sagot ni Inday Sara. Birthday niya ngayon. Happy birthday, Sara. At tatanungin siya dito ng isang hindi ko alam kung reporter ba to or what, na tinatanong siya, Vice President, anong masasabi mo sa nilabas ng SWS survey na 88% gustong i-push ang iyong impeachment case? So, ganang speed, bilisan natin. Baka copyright tayo ito eh. Okay? Share na natin. Okay, ito. Tapos liitan natin. Liliitan lang natin, mga kakabsat. Mahirap na, i-copyright tayo nito. Okay, there you go. At least makita niyan si Sara. Si Sara pa rin yung sumasagot. So ito, birthday. Happy birthday, Sara. Coke Zero. Tatay Digong. Update from VP Sara. Ito yung update niya ngayon. Sa araw na to. Latest to guys. Kanina lang to. Okay. Lights, camera, action. Yes, una-una. Yes, okay lang yung visit. Na-late kami kanina. So, Okay. 30 minutes late kami. So, isang oras na lang yung nagawa namin sa pagbisita namin. And pagdating namin, nag-aantay na siya. And So dinalaw daw nila si Digong, mga kabsat. So 30 minutes lang daw. So late yung pagdating nila. So limited yung time. masaya siya nung nakita niya Okay. kami kasi alam niya na nandun kami to celebrate pre-birthday. Pre-birthday. Okay. Sa bagay, kon pa lang naman, no? Ngayon kasi gabi. Gabi na. Doon sa kanila ngayon. Sigurado gabi na. Him and with my mother. At si Zimmerman kasama eh. Tapos, as usual, binilhan ko din siya ng Coke Zero. Pero hindi niya ininom. Sabi niya, dalhin lang daw niya sa kwarto yung Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Okay. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines na na-share? Kilala niyo yung boses na yon? That's Harry Roque, mga kabsat. Si Harry Roque yung nagtatanong. Tinan niya ba? Ulitin natin Boses ni Harry Roque yan. So, isa lang ang pinabili niya. Meron daw ba kayong mga news from the Philippines? At saka, lips, bunga nga ni Harry Roque, nakita nagpakita. Isa pa. Tingnan nyo, si Harry Roque, yung mukha niya. Coke Zero. Pero isa lang ang pinabili niya. Meron daw Di ba? Bibig na bibig ni Harry Roque. So, boses ni Harry Roque. Siya. Si Harry Roque talaga to. ba kayong mga news from the Philippines na na-share sa kanya at ano yung mga reaction niya sa mga news na dala-dala niyo? Nako, paano yan, Harry Roque? Nandyan si Ikan. Nandyan si Amy Marcos. Di ba? Galit na galit ka dyan. Sabi mo sa kanya, mangga. Wala kang tiwala kay Amy Marcos. Paano yan? Nandyan si Amy Marcos. Nako po, Roque, ikaw na susunod. Malapit na. Konti na lang. Yes, nag-share ako ulit. Na-share ko na noon sa telephone call. Pero sinare ko din ulit sa kanya na nanalo yung dalawang PDP laban na senator candidates. Tapos yung isang guest candidate, si Marcoleta, plus dalawang guest candidate from Alianza, si Senator Camille Villar at Senator Amy. So nanalo daw yung dalawang PDP, isang guest candidate ng PDP, si Marcoleta. So guest pala si Marcoleta. Tapos dalawang guest candidates sa Alianza. Sinabi pa niya Alianza. Marcos, and binanggit ko din sa kanya Sa pa? si Senator Camille Villar at Senator Amy Marcos, and binanggit ko din sa kanya na nandito si Senator Amy Marcos pero hindi siya pinayagan ng ICC na makabisita at makausap si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nabanggit ko din ulit sa kanya na nag-submit si Senator Amy Marcos ng kanyang findings sa committee hearings niya from the Senate to the Ombudsman. Ano po yung reaction ni Presidente? Unang-una, nagpasalamat siya. At pangalawa, sabi niya gusto nga daw niya sana makausap si Senator Amy, kaso hindi nga daw. Parang scripted na, no? Kasi ang nagtatanong si Harry Roque eh. Parang alam na ano yung next question, no? Pero nag-aralan na yata. Sige, tuloy. Okay lang, yan yun. Payagan. Pero, sabi niya, there will be another time for that. GMA? GMA. VP, VP. Ano yung tatanong ni GMA? po dyan, 88% po ng respondents sa SWS survey ang nagsabing mahalagang harapin ninyo ang impeachment at sagutin ang mga alegasyon. Yan. 88% sa mga respondents ng SWS, mahalagang harapin mo daw ang impeachment. Di ba? Tinanong siya. Yan yung latest kahapon, di ba mga kabsat? SWS. Ngayon,
BP, anong sagot mo dyan? Tatanggapin mo ba yung resulta ng SWS? Lights, camera, action. Para raw malinawan ang publiko at malinis ang inyong pangalan. Ano po ang masasabi niyo sa ganitong pananaw? Oo, I totally agree. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na malinis yung pangalan. Yun naman pala eh. Oh, mga senador. Oh, narinig nyo, coming from Sara, isa daw siya sa 88%. Naniniwala siya sa 88%. Na? Para maipaliwanag niya at malinis niya yung pangalan niya. Bakit nyo pinipigilan? Bakit sinasabi ng mga ilang senador diyan, it's considered dead. Hindi na tatawid ng 20th Congress. Yan si Sara sabi niya. Open arms, welcome na welcome sa kanya. Di ba? Isa pa nga, baka nagkamali tayo ng dinig. Isa pa, take two. Kasama ako dyan sa 88% na yan na nagsasabi. At ako ay parang thankful sa opportunity na di ba? Thankful siya sa opportunity para patunayan na wala siyang anomalya. Na totoo si Mary Grace Piatos. Na totoo lahat ng mga libu-libong pangalan na wala sa PSA. Mga senador, ano na? Nako po, ano na? Mga senador, okay naman kay Sara. Bakit iba ang statement ninyo? Nako po. Linis yung pangalan ko at masagot yung mga akusasyon sa akin. Thank you po sa sagot. Napag-desisyon Di ba? Gustong-gusto niya para malinis yung kanyang pangalan, para masagot yung mga accusations sa kanya. So meaning, mga absat, narinig natin kay Sara mismo ngayong araw na to Ngayong araw na to. May 31, last day ng May. Birthday niya mismo. Di ba? Nako po. Sige tuloy. question po, napagdesisyonan po ng Senado na ilipat sa June 11 ang simula ng impeachment hearings. Gusto lang po namin marinig, paano ninyo po tinanggap ang balitang ito at ano po ang epekto dito sa inyo, kung meron man? Wala naman siyang epekto sa akin, no? Nag-iisip lang ako kung ano yung epekto ng delay doon sa kaso, pero iiwan na natin yan sa mga lawyers namin, sa defense impeachment lawyers, para pag-isipan kung anong posibleng epekto nun sa kaso kung meron man. SMNI, Anton? Hi ma'am, kamusta po kayo? Napakabait ninyo ngayon. No? Mabait sila ngayon. Mabait kayo ngayon. Ay, kailangan magbait-baitan. Kailangan magkunwari. Okay. Ma'am, tanong po ng SMNI, yung reaction niyo, ma'am, any reaction po sa gusto ni BBM na makipag-reconcile sa mga Duterte? Sabi niya, ayaw niya raw ng gulo. Unang-una, hindi na muna siguro ako magsalita about reconciliation. Dahil hindi naman mahalaga siguro ang mga personal na problema ng mga tao, no? Ang mas mahalaga is yung taong bayan at yung bayan natin. Yes, ma'am. Thank you po. Ma'am, kasama niyo po si Senator Amy Marcos. Nagkita po sila ni Attorney Kaufman. Ano po yung naging role ni Senator Amy sa case po ni PRRD? Ay, wala po. Wala pong role si Senator Amy sa case ni former President Rodrigo Duterte. Nandito lang siya para kausapin na si Attorney Kaufman, kung ano man yung napag-usapan nila, wala ako doon. So, mas mahalaga siguro na makausap ninyo si Senator Amy Marcos. At ano yung isang tanong, sir? Judge, may lasting wala siyang role po. Either sa defense or doon sa ICC prosecution case, wala pong role si Senator Amy Marcos. Ito ma'am, last question na lang kasi ito kasi yung sa usapan ngayon. Ewan ko lang kung pwede ito. Kasi game po si Attorney Rowena Ganson na maging spokesperson mo. Kasunod yan ng pagkatalaga kay Attorney Abante bilang tagapagsalita sa ng House. While sa Malacanang, nandiyan naman si Attorney Claire. Any comment po sa posibilidad na maging spokes niyo si Attorney Ganson? Opo. Hindi namin napag-usapan sa Office of the Vice President ang spokesperson. Pero saludo kami sa talino at tapang ni Attorney Rowena Ganson. So kung gusto niya magsalita, go lang ng go. Makikinig tayong lahat sa kanya.
Siguro from the audience, one question. Ma'am, ang question po ma'am, kamusta po si Presidente? Mayroon po ba siya mensahe para sa Pilipino na nasa Yes. Yes, ang message niya is we are all ruled by destiny and I am here because of my destiny, whether rightly or wrongly. Yun ang sinabi niya. And isa pang update is napag-usapan din namin yung oath niya at pag-usapan daw nila ng lawyers niya kung paano gawin yung kanyang oath. Pero initially ang sinabi niya, I want set me free and I will take an oath. Yan yung Yes! Ma'am, meron po kanta ang mga Pilipino para sa iyo. 1, 2, two, three, go! Mabuhay ka, Ma'am Inday! Presidente! My goodness, walang sounds. Mabait talaga kayo kayo. Salamat ha. Sorry, walang sound. Kasi nang sobrang formal ninyo ngayon. Na-briefing naman. One question, ano tingin niyo sa bagong Duterte Street from Duterte Park and Duterte Forest? What do you think of the Duterte? Ano daw? Duterte Street? Duterte Park? Ginawa niyo ng pangalan? Iba ka talaga, Harry Roque, ha? Well, unang-una, mas okay dito dahil merong may shade, no? So, importante sa amin ni Alvin, ang aming cuties. Dahil unang-una, mataas ang incidence ng skin cancer at pangalawa, mahirap na magdagdagan ang mga melasma natin. Diba? So, okay siya. Mas palagay ko lang, maganda din siya dahil nakikita siya ng mga dumadaan na mga sasakyan. So, meron tayong increased awareness kasi doon konti lang ang dumadaan na sasakyan at hindi nakikita by the street yung ginagawa. At marami pang pwedeng gawin, posibleng gawin dito dahil mas malaki yung area. Ma'am, pwede ba additional, ma'am? Kasi naghihintay po ang taong bayan kung kailan daw makakauwi sa APR dito. Actually lahat tayo no, nag-aantay kung kailan makauwi si President. Naghihintay ang taong bayan? Really? Talaga lang? Taong bayan naghihintay? O kayong mga DDS lang? Kayong mga panatiko? Naku pa, taong bayan daw. My goodness. Duterte. At yun yung tinatrabaho ng kanyang mga lawyers na sana ay mangyari at the soonest possible time dahil kaming mga tiga Davao City ay kailangan namin ng mayor namin. Yes po. Ma'am, welcome back. We love you. Thank you. I'm Pwede naman yung OFW mayor. Wala namang problema doon. OFW nga lang. happy to be back with all of you dahil lahat naman tayo dito ay nagpapakita ng suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya masaya ako na makasama kayo ulit. Although hindi natin gusto na pabalik-balik tayo dito sa The Hague, Netherlands dahil malungkot ang dahilan kung bakit tayo nandito lahat. Pero masaya din ako dahil nakikita ko yung bayanihan ng Filipinos at yung pagkakaisa natin sa kagustuhan natin na ibalik si Duterte at ibalik ang tunay na pagbabago. Ma'am, mabuhay ka, ma'am. Thank you. And lahat kayo ay invited bukas sa ating rally, ICC, Send Duterte Home, 9 a.m. to 12 noon sa ba yun? Oh, yan. Oh, sige, kayo Kung naman. may rally sila mamayang gabi, sakto. Pwede natin i-cover yun mamayang gabi kasi 12 hours ang difference, no? So, 12 hours ba? O basta, pag tanghali dito, madaling araw dun. So, pag 9 o'clock ng gabi, umaga doon, 9 o'clock, di 9 o'clock din dito. So, 9 o'clock mamayang gabi. Pwede. Sige, tuloy. Mahirap siya i-pronounce. Doon tayo po. Pwede pa, ano mo? Sige, ma'am. Sige, ma'am.
Gihapon ka rin. Always and forever. Nagpalipi akong sera bitungod nimo no. Ma'am, thank you so much for giving us hope, really. Dapat magkuan na lang ka. Endorsement mo. Oo, mag-model ka sa visa Sokmed. Thank you, guys. Ay, maglagyan ko ng ano, ma'am. Mother original. Correct. Welcome back, Ma'am Hindi Elizabeth. na dapat tingala anong dapat si Vice President Sara Duterte, Mother original. Usually basa ka na gani Meron pa sa ba? ano, Detective sa mother-daughter, di ba? Lagi mas maganda yung anak kaysa nanay. Pero sa aking kaso hindi. Mas maganda yung nanay ko. Liwat. What is liwat in? Mas kahawin. Kahawin siya sa papa niya. Sabi ko, pati ugali. Sabi ko, pirma na. Baka ano pang masabi mo dyan? Mura na imong pirma? Sige. Okay. Good to see you. Anong pangalan niya, ma'am? Ay, hatag ni Mia sa ako, ano. Thank you. Ano sa pangalan niya, ma'am? Ella, maraming salamat sa iyong birthday card. At mag-aral kang mabuti. Mabuhay ka. May God bless you always, Ella. Ang dami nyo ah. Ilang kayo? 20? Ang dami Abo, nyo. Sinday Sara Duterte! Puro vlogger na lahat na to. Naka-cellphone eh. Vlogger na ba lahat dyan sa Dahig? Mabuhay ang ating future president! You know? So yun mga absat. Yun yung update so far mga absat. Yun yung update. O di ba? Feeling superstar sabi ni Samano. Ayaga. Agoy, di ba? Impeach is the key. Ito naman mga absat, no? Real talk tayo. Aware naman tayo, di ba mga absat? Marami sila. Marami silang pwedeng kumampi kay Sara sa Senado ngayon. Especially pag tumawid na sa 20th Congress. Marami talaga. Di ba? Pasok na yung Duterte. Laliba. Di ba? Strong Duterte yun. Alangan nababaligtad yung mga yun. Idagdag mo pa si Camille, pang-anim. O, di ba? Idagdag mo ba yung mga dating kalyado nila? Di ba? Maliban, siyempre, kung si Camille nandun, Villar yan. Di yung kapatid niyang Villar, kasama din. Di ba? O, si Cayetano, na dating Vice President ni Digong, ang sa tingin nyo? 6, 7, wala. Kung makukompleto nila talaga, guys, marami, may kompleto yung number nila doon, pwede silang i-acquit kung ang loyalty ang kanilang basehan doon. Hindi nila papakinggan yung mga ebidensya, yung mga salin, yung mga bank account na overwhelming kasi isa lang doon mapatunayan. Actually, ito nga, patunay na lang to guys. Patunay ito.